lagi siyang busy, problema nga yan. Kung naghahanap ka ng solusyon para maayos yung iniisip mong problema katulad ng magiging busy mo sa trabaho, busy mo sa buhay, busy mo sa paghahanap ng solusyon sa mga problema, at gusto mo pa rin mabigyan siya ng oras at panahon, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa iyo. Dahil dito pag-uusapan natin kung paano aayusin yung problema sa pagkakaroon ng busy schedule para hindi mawala yung ayos at matatag na pagsasama. Interesado ka malaman kung ano-ano itong mga to? Tara kapatid, pag-usapan natin yan. Skip on watch. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Well, normal lang naman na talaga sa buhay natin na maging busy. Pero yung mawawalan ka na talaga ng oras totally sa partner mo, something naman yan kapatid na pwede nating ayusin. At ito yung mga paraan para maayos yan. Una kapatid, prioritize as time. Kahit kapatid, 30 minutes a day lang o 20 minutes kung yun yung kaya mong ibigay. Mag-set aside ka kapatid ng oras na hindi ka nade-distract para kausapin yung partner mo o yung oras na hindi kayo maaabala ng kahit ng sino. Diba? Halimbawa, hindi naman importante kung ano yung ginagawa mo o kung nasaan ka. Ang importante dito kapatid, yung may inform mo yung partner mo kung kamusta ka, kung ano na yung nangyayari sa buhay mo, kung ano yung nangyayari sa araw mo. Kasi dito kapatid, importante na may paparamdam mo sa partner mo na naaalala mo siya, na iisip mo siya sa mga gantong araw, oras at panahon. Lagi mong gagawin yan para maramdaman ng partner mo na mahalaga siya para sa iyo. Prioritize as time o yung time yung dalawa para sa isa't isa. Ikalawa, mag-send ka ng thoughtful messages during a day. Yung simpleng messages lang na iniisip kita ngayon, namimiss kita ngayon, diba? Sana meron kang maayos na araw ngayon, sana okay ka lang, sana kumain ka na. It keeps the relationship strong. Diba? Kahit pa busy tayo, yung mga simpleng messages na yan, paparamdam sa partner natin na mahalaga sila para sa atin dahil ang simple-simpleng bagay pero malaki yung impact yan sa relasyon yung dalawa. Ikatlo, lagi kayong magpa-plan ng date nights in advance. O busy nga kayong dalawa pero mas maganda na nagkakaroon kayo ng oras na mag-uusap kayong dalawa personally, face to face. Lagi nyo lang isa-set kapatid na hindi kayo busy dalawa sa araw at oras na gusto nyo magkaroon kayo ng usap o maayos na conversation o yung tinatawag na date. Kaya nga plan in advance para mas maramdaman ng bawat isa na even though busy yung buhay, busy yung isa't isa sa pag-achieve ng mga gusto nila mangyari sa buhay nila, di ba? Napapriority pa rin yung relasyon na meron kayo. Hindi nawawala yung babe time, kumbaga. Ika-apat, kung kinakailangan, mag-multitask ka. Paano to nag-work kapatid? Halimbawa, mapapadaan ka naman sa lugar na pinagtatrabahuhan niya. Gusto mo pa rin maparamdam sa kanya na mahalaga siya para sa'yo. Bago ka pumunta ron sa destination mo o bago ka umuwi, bago ka bumalik, diba? Daanan mo muna yung office niya o yung pinagtatrabahuhan niya. That way, makikita niya na talaga nagpuputin ka ng effort para maparamdam sa kanya na mahalaga siya para sa'yo. Diba? Multitasking na yun. Puntahan mo na yung gusto mong puntahan, makabalik ka na sa dapat mong gawin, padaanan mo pa siya. Diba? O kaya magkaroon kayo ng combined activities katulad na sabay kayo magluto, diba? O aralin mo yung mga ginagawa niya o mag-workout kayo ng magkasama, diba? That way, nag-spend kayo ng more time ng magkasama at nagbibuild kayo ng bond sa isa't isa. Ikalima, suportahan nyo yung each other's hectic days. Instead na magko-complain ka sa mga bagay na nagiging busy kayong dalawa, be each other's support system. Yung simpleng pagtawag mo lang sa partner mo ng mabilis para lang ma-heal up ka o mawala yung pagod mo, malaking bagay na yun sa kanya. O kaya naman kung isang babae at sobrang busy ka sa ganitong oras pero gusto mo pa rin mapaghandaan yung pag-uwi ng partner mo, i-prepare mo yung meal niya in advance, diba? O kaya naman kung gusto mong mas madali pa, sabihin mo lang sa kanya na na-appreciate ko yung effort na ginagawa mo para sa akin. Isang malaking impact na yan, makakatulong sa relasyon nyo para mas mapatibay, mapatatag kahit pag busy kayong dalawa sa buhay nyong dalawa. Okay? So I hope nabigyan ko kayo ng tips o advice dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng tips o advice, please help me share this labans na posible rin natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pakikinig niyo, panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell
para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload na natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace!